Nagbabalik ang PTV Sports ngayon kasama natin live rito sa studio si Athena Herminia Jax Casas. Nagwagi siya ng gold sa standard individual, gold sa team blitz at 2 silver medals. Kaya naman, pasok na sa palarong pambansa sa Agusan del Sur ngayong Mayo. Good morning! Good morning rin po. Magandang umaga, Athena. Welcome sa PTV Sports. Napaka-excited namin na makasama ka ngayong umaga. Unang-una, congratulations sa iyong pagkapanalo and welcome sa show again. Kwentuhan mo naman kami kung paano nagsimula ang chess journey mo. Nagsimula po kasi ako grade 3. Actually po, una, nung kinder po ako, tinanong po ako ni Daddy kung gusto ko raw po mag-chess kasi si Daddy po kasi talaga marunong po siya mag-chess and syempre po gusto niya, magbuhan ako sa kanya. And the grade 3 po kasi ako, nalaman ko po sa teacher ko, sa Laguna pa po kasi kami nun, na sports raw po yung chess. Syempre po na-excite po ako kasi competitive po talaga ako sa school. Tapos, nagpaturo po ako kay Daddy ng 3 days bago po mag-intrams. Nakaka-shock lang po kasi 3 days lang po kami nag-practice. Nag-second place pa po ako sa school namin. Tapos, naging representative na rin po kami ako ng school ko sa district meet. Hanggang sa, nagtuloy-tuloy na rin po ako mag-practice hanggang sa ngayon po. Wow. Talagang natural para kay Athena itong pag-chess kasi ilang days lang ng preparation pero nanalo pa siya, nag-second place pa si Athena. Pero sino yung naging inspirasyon mo sa pag-chess at bakit? Si Daddy po, kasi syempre po siya po yung nagturo sa akin kung paano maglaro ng chess. Nung nabanggit ni Athena na very competitive siya, hindi lamang sa chess but also academics. Oo. Kasi nga, di ba, valedictorian si Athena eh. But paano mo binabalanse yung pag-aaral mo at ang pag-chess, lalong-lalo na competitive ka sa both? Nagmamanage po ko ng time ko. Ano po, minsan po kasi 10 hours ako nagpa-practice sa chess. Bale po, mas marami po yung time ko sa chess kaysa po sa ACADS. Kaya sa sobrang pagbabalanse ko po, 4 hours na nga tulog ko kada isang araw. Ano yun? 4 hours ka 4 natutulog? hours of sleep. Medyo kulang yata yun. Wow. Incredible. So 4 hours ka natutulog. Kaya nga po, nagtataka yung mga klase ko bakit may eye bag na ako. O hindi. Actually, Hindi halata. Hindi halata. First impression ko kay Athena, pagpasok niya kanina sa dressing room, ang gandang bata niya. Oh. Wow. Very, very impressive. So, nasa-sacrifice sa ngayon ang tulog, pero you know, still doing well in your academics, and of course, quite recently, nakakuha ka ng success sa palarong NCR. So, kwentuhan mo naman kami konti dun sa pagkakampiyon mo, dun sa competition na yun. Ano ba naging susi para sa pagkapanalo mo in that competition? Naging susi ko po sa aking pagkapanalo, syempre po yung pag-ensayo po namin ng matagal, kasama po si Daddy. At pagsasali ko po rin sa iba't ibang kompetisyon para naman po sa pagdating po talaga ng kompetisyon, lalo na po sa NCR, ay hindi naman po ako masyadong kabahan kasi pinakabahan po talaga ako kahit saan. Para ano naman, experience lang po. Right. Pero ano yung pakiramdam mo na nagginto ka 2 gold, 2 silver dito sa palarong NCR? Sobrang saya po, tsaka na-excite para sa palarong pambansa kasi hindi ko po in-expect na mananalo po ako sa NCR. Hindi ko po talaga in-expect kasi syempre po, hindi ko po na-expect na mananalo ko sa NCR lalo na pagka kinakabahan po ako, yung tira ko medyo bumababa kasi po nakahati po is attention ko sa sobrang kabado ko po na baka di ko kaya yung kalaban ko. Baka matalo ko na ito, naku po. Pero nanalo pa si Athena sa lagay na yan. Sinuwerte lang. I'm sure, hindi lang siya swerte. But, you know, it's great na na-overcome mo yung mga self-doubt na ganyan at saka yung pagkakaba mo. You know, quite interested, no? I'm sure tuwang-tuwa sa'yo ang lungsod ng Maynila at yung school mo, Manuel L. Quezon. I'm sure you are the pride of both the city and your school. Dalawang categories yung nilabanan mo, no? May standard at saka yung blitz, right? So yung blitz, mabilis ang laro. Ano ba yung pagkakaiba ng dalawa para sa'yo at ano yung mas challenging for you?
Ang pagkakaiba po ng standard at blitz, ang standard po kasi, ang nilaro po namin ng NCR, 60 minutes plus 30 increment. Pagka nag-press ka po ng clock, dadagdag po sa time mo ng 30 minutes. Ibig sabihin po, sobrang tagal. Mas, yung blitz po naman kasi, sobrang bilis. Bali, hindi ka po masyadong makakapag-isip. Ibig sabihin po, yung tira mo po, hindi po masyadong malalim, mababaw lang po. Ang mas naging challenging naman po kasi sa akin, yung standard. Kasi ang standard po talaga, palaliman po na yan ng isipan. Hindi mo na iisipin yung oras kasi mahaba naman po eh. Ibig sabihin, inaantok talaga ako. Ayun po talaga yung kalaban din po namin, lalo na po sa standard. Sa standard naman po talaga sobrang kabado. Sa standard po kasi, pag nanalo ka po sa standard, pasok ka po sa palarong pambansa. Pag nanalo ka naman po sa blitz, wala po. May dagdag lang po siya ng medal, pero side event na. So, pinaka-importante, mas importante yung standard event over the blitz. Kasi pag nanalo ka sa standard, makakapasok ka dito sa palarong pambansa. Kaya na-mention mo kanina na ang standard, mas matagal yung oras, mas malalim yung pag-iisip. Ano yung naging strategy mo dun sa finals match mo against dun sa kalaban mo at napagtagumpayan mo itong napakahabang match na ito sa finals? Gumamit po ako ng mga tactics na pinag-aaralan ko po ng matagal na panahon kasi tactics, tapos endgame strategies po, opening, middle game, and endgame. Kasi usually po, ang mas mahirap po talaga sa chess endgame. Kaya endgame po talaga yung pinag-aaralan ko. Kasi doon po napupunta yung ending ng opening tsaka middle game. I'm very curious kasi nagko-cover din ako ng chess before. Naririnig ko na talaga yung opening game, middle game, at saka endgame. Pag sa endgame ba, somehow ina-anticipate mo na, Athena, yung mga susunod mong mga galaw? Sa time po ng kalaban ko, nag-iisip rin po ako para kung sakaling mag-move po siya, alam ko na po yung imumove ko. At saka pagka nag-iisip po rin siya, hindi rin po mababawasan yung time ko. Pag konti na lang po kasi alam ko na po yung iisipin ko sa next move ko. Talagang very important ang strategy, no, when it comes to chess. Meron bang mga mind games dyan? Kunyari, may factor of intimidation habang naglalaro kayo na parang lilituhin mo yung iyong kalaban. Apo. Meron. Paano? Like Yeah. in a match, paano mo ginagawa yun? Nag-iisip po ko na paano ko nga lilituan. Meron po kasi mag-iisip ka po ng another attack. Kunya, nag-attack ka po sa king side, tapos ina-atake ka ng kalaban mo sa queen side, mas papokusin mo po yung king side kasi nandun po yung king niya. Ayun po yung pinaka-importante kasi king safety po. King safety is the priority. Yes. Yung mga piyesa niya po nasa queen ko, yung mga piyesa ko na po nasa king niya, edi ma-attack ko po yung king niya, tapos wala po siyang depensa. Right. I love nung yung pag-prepare nyo rin dito para sa tournament. Sino bang ang main coach at kumbaga yung leader ng programa mo sa pag-develop sa chess? Si Daddy rin po. Wow! Inspirasyon sa pag-uumpisa, siya na rin nag-nurture ng pagpatuloy mo sa chess. So paano kayo nagpe-prepare? Sabi mo 10 hours. 10 hours is a long time. Athena, ano yung ginagawa nyo during those 10 hours? Puzzles po ako sa woodpecker, tapos sealmans naman po sa endgame. Tapos pag may natitira pang time, sparring naman po sa chess.com at Chess. Meron din po kasi kaming grupo, Tondo Parents and Students Chess Association. Si Daddy po ang president kasi noon, kaya minsan po ay madalas po pala na nag-aano po kami ng tournament para mag-practice na rin po, lalo na po kami sa grupo namin. Marami rin po kami nag-NCR qualifying. Mas okay ba sa'yo na ang dad mo is also your head coach? Opo. Talaga kumbaga, during training, ang role niya talaga is not as a dad, pero mas strict. How's your dad as a coach? Good. Si Daddy po, stricto. Kailangan po talaga mag-practice. 30 puzzles a day, kailangan pa po pataas.
sobrang strict ni Daddy. Mas strict pa siya sa coach kasi po, nag-try rin po ako mag-enroll sa ibang chess academy naman po. Hindi naman medyo stricto yung coach, kaya mas okay. Pag kay Daddy, sobrang stricto kasi. Syempre po, close, tsaka Daddy ko, kailangan po disiplinahin ako, di ba? Kaya, kailangan po talaga akong pukosan ni Daddy, lalo na sa mga iba't ibang kompetisyon na sinasalihan ko po. I'm sure nagmamatch kayo ni Daddy. Opo. Pero, ngayon, mas malakas na po kay Daddy. With confidence yun, mas malakas sa si Athena kay Daddy. Well, sabi niya nga, competitive siya. So, Yes, she is. Actually, na-feel ko na kay Athena yung pagiging competitive niya. but you know, I'm sure very proud sa yung dad mo sa progress na ipinapakita mo in chess. And I'm hearing also na may good news, no? Like it's opening doors potentially para sa pagpapatuloy ng edukasyon mo, that potential scholarships on the table. Congratulations na nagkakaroon ka ng progress na ganyan through chess. Thank you po. Gaano kalaki, yun na nga good news dahil it opens doors, Yeah. merong potential for scholarship. Gaano kalaki ang naitutulong sa'yo ngayon ng chess, sa'yo at sa pamilya mo, since may mga opportunities na ganito? Sobrang laki po kasi lalo na po ngayon, kahapon lang yesterday, nag-shoot po sa akin yung coach ng Adamson kung willing raw po ba akong pumasok sa school nila. Siyempre po, Adamson yun, tapang ginano pa. Siyempre, na-accept ko po. Tsaka, hindi lang po yun kasi may allowance, 100% free tuition rin po. At higit sa lahat, sa chess po, marami po akong nakikilalang mga totoong kaibigan. Kaya, ngayon po, dami ko na pong kaibigan dahil sa chess. Oh, that's so nice. I think that's incredible. one thing that is good about sports is that bukod sa it opens doors, free tuition fee, merong allowances, pero yung sense of community sa Yes. loob ng sports na Oo. merong kang support system. Now, malapit na ang palarong pambansa. And congratulations dahil hindi basta-basta lahat nakakapasok at mag-compete dito sa palarong pambansa. Pero paano mo to pinaghahandaan? Lalo na po ngayon sa palarong pambansa, alam naman po natin bigatin na yung mga kalaban po dyan. Kaya yung training ko pa po, mas dinodoble ko pa po yung time ko. Pag may free time naman po, inaano ko po sa chess, nilalaan ko na lang po sa chess, imbis na mag-cellphone, manood ng TV, or maglaro na kung ano-ano. Inaano ko na lang po sa chess, at lalo na po ngayon, weekend, Saturday, Sunday, hindi na po ako masyado nakakapagpahinga, inilalaan ko na lang din po sa iba't ibang kompetisyon. Wow. Grabe yung dedication. Yeah, sobrang na-impress ako kay Athena, no? Yes. Like for most kids, talagang gusto nila laro. Lalo na pag weekends. Yeah. Gusto nila mag-mall or nakababad sila sa kanilang mga social media Yeah, platforms. But for Athena, mas nag-enjoy siya mag-training. Incredible. It's a great example also sa mga ibang mga kabataan na gusto mag-achieve ng big things sa kanilang mga fields. Ano siguro yung advice mo sa ibang mga kabataan na gusto ring sumubok ng kapalaran nila sa chess? Siguro po na wag po silang kabahan. Tsaka laban lang po ng laban, wag lang po magre-resign agad kasi may ibang pong bata na nangihinaan po sila ng loob, lalo na po pagka may nanonood po sa laban nila. Kasi gano'n rin po ako. Ayaw ko po na may nanonood sa laban ko, lalo na pagka yung tira ko po, hindi pa po masyadong maganda. Kaya kung ako po, ang advice ko na lang po, huwag po silang kabahan, laban lang ng labang at huwag agad susuko. Love it. Great advice. Alam mo, nakita natin firsthand yung kung paano ino-overcome ni Athena ang kaba. Sabi niya, kabado daw siya dito sa interview natin. Pero hindi natin halata, naramdaman. oo. Diba? Very good. Very impressive. Very impressive, actually. Finally, message mo sa ating viewers at kung may gusto kang pasalamatan, it's your time to do that. Nagpapasalamat po ako sa aking mga magulang at sa aking grupong Tondo Parents and Students Chess Association at sa Tondo Chess Club. Gayon din po sa aking paaralang Manuel L. Quezon, sa aking principal na si Dr. Jerome M. Macanda. Maraming salamat po sa suporta niyo. Maraming salamat, Athena, and we wish you well. Malapit na rin ang palarong pambansa. Yes. May 24 po.
Good luck, Athena. Pleasure speaking with you this morning. Thank you po.